Matayog at nakapangingilabot ang bundok. Naroon ito at nakatanaw sa maliit na bayan, parang isang higanteng nagbabantay. Tinatawag itong Bundok Diablo ng mga taga roon. Bagay na bagay ang pangalan. Nakabalot sa bundok ang isang himpapawid ng misteryo at panganib. Dahil sa kaibuturan nito ay may isang abandonadong minahan. Taon na itong iniwan, hinayaang mabulok at malimutan. Ngunit may mga bagay na tumatangging malimutan. May mga bagay na nagpaparamdam pa rin. Madilim ang nakaraan ng minahan. Isa itong lugar na dating puno ng pag-asa at trabaho. Araw-gabi nagpakahirap ang mga minero. Hinahanap ang kayamanang nakatago sa ilalim ng lupa. Ngunit isang trahedya ang nangyari. Isang pagguho ang sumalubong sa dosenang mga minero sa ilalim ng lupa. Naging walang saysay ang mga pagsisikap na iligtas sila. Tinataka ng minahan, iniwan ang mga nakulong na minero sa kanilang mapait na kapalaran. Ipinagluksa ng bayan ang kanilang mga yumao. Ang minahan ay naging isang tahimik na bantayog sa kanilang alaala. May mga nagsasabi na ang kanilang mga kaluluwa ay gumagala pa rin sa kailaliman nito. Bumubulong sila sa mga tunnel, naghahanap ng daan palabas ng kadiliman. Nanatiling abandonado ang minahan. Ito ay naging isang bayan ng multo, pinagmumultuhan ng mga alaala ng nakaraan. Bumibigat ang hangin habang papalapit ka sa pasukan. Bumababa ang temperatura, nagpapadala ng kilabot sa iyong gulugod. Para bang ang bundok mismo ang nagbabala sa iyo na bumalik na. Ang pasukan sa minahan ay isang nakangangang bunganga. Tila nilalamon nito ang liwanag ng araw. Ang hangin ay makapal at amoy mamasa-masa na lupa at nabubulok na bagay. Ang mga labi ng dating minahan ay nakakalat sa paligid. Ang mga kalawanging riles ay nawawala sa dilim. Nakatigil sa panahon ang mga sirang kariton. Nakakabingi ang katahimikan, nababasag lamang ng patak, patak ng tubig na tumutulo mula sa bubong ng minahan. Ang mga kahoy na biga, bulok at baluktot ay nag-iingay sa ilalim ng mga paa. Nagbabantang gumuho anumang oras. Ang hangin ay naging makapal at mabigat habang papalalim ka. Nahihirapan ng huminga, habang palalim ka ng palalim, palamig din ng palamig. Ramdam mo ang dilim na pumipilit sa iyo, sinasakal ka. Ang dilim ay tila may sariling buhay. Gumagalaw at nagbabago ito sa mga anino. Hindi mo maalis ang pakiramdam na may nagmamasid sa iyo. Na may isang bagay na hindi nakikita na sumusunod sa bawat galaw mo. Maraming matatapang na kaluluwa ang naglakas loob na pumasok sa minahan. Naghahanap sila ng kasagutan, pakikipagsapalaran, o marahil ay kiliti sa katawan. Ngunit walang bumalik na hindi nababago. Bumalik sila na may dalang mga kwento. Namumutla ang kanilang mga mukha, nanlalaki ang mga mata sa takot. Nagsalita sila tungkol sa kakaiba at nakakagambalang mga karanasan. May ilan na nakarinig ng mga boses na bumubulong sa kanilang mga pangalan. Ang iba ay nakaramdam ng lamig at mga kamay na hindi nakikita na dumaan sa kanila. Tumakas sila sa minahan sa takot, nangangakong hindi na babalik. Seksyon 4. Alamat ng mga nawawalang minero. Ang mga lokal na alamat ay nagdagdag sa nakakatakot na reputasyon ng minahan. Ang pinakakaraniwang kwentong sinabi ay tungkol sa mga espiritu ng mga nakulong na minero. Sinasabing hindi sila matahimik. Gumagala sila sa mga tunnel, naghahanap ng daan palabas. May ilan na bumulong tungkol sa isang multo ng foreman na nagpapatrolya pa rin sa mga baras ng minahan. Naghahanap siya ng mga nakaligtas na wala na. Ang iba ay nagsalita tungkol sa isang multo ng ilaw. Kumikislap ito sa malayo, sinasabing mga lampara ng mga nawawalang minero. Walang hanggan silang naghahanap ng daan palabas sa kanilang bilangguan sa ilalim ng lupa. Isang alamat ang nagsalita tungkol sa isang minero na nakatakas sa pagguho. Nabaliw siya dahil sa karanasan. Gumagala na siya ngayon sa mga minahan. Nababaliw dahil sa kanyang pagkakasala at kawalan ng pag-asa. Sinasabing sinasalakay niya ang sinumang maglakas loob na pumasok sa kanyang nasasakupan. Seksyon 5. Ang nakatakot na katotohanan. Totoo man o gawa-gawa lamang ng malilikot na imahinasyon ang mga kwentong ito, isang bagay ang natitiyak ang minahan ay may kakailang kapangyarihan. Ito ay isang lugar kung saan ang tabing sa pagitan ng mga buhay at mga patay ay tila manipis. Kung saan ang mga alaala ng nakaraan ay nananatili pa rin sa kasalukuyan. Ang minahan ay nakatayo bilang isang malinaw na paalala ng kahinaan ng buhay. Nagsilbi itong babala tungkol sa mga panganib na nakatago sa ilalim ng lupa. Ito ay isang lugar ng takot at misteryo. Ang mga lihim nito ay nananatiling nakatago sa kadiliman.
Seksyon 6, isang nagtatagal na takot. Kahit na ang mga taong hindi naniniwala sa mga kwento bilang alamat, ay hindi may kakaila ang takot na bumabalot sa paligid ng minahan. Alam ng mga lokal na huwag subukan ang kapalaran. Iniiwasan nila ang minahan to isang lugar na pinakamahusay na iwanang hindi nagagambala, isang libingan ng mga wasak na pangarap at nawawalang kaluluwa. Ang minahan ay nanatiling isang nakakatakot na presensya. Naghagis ito ng mahabang anino sa bayan. Ito ay nakatayo bilang isang testamento sa kapangyarihan ng takot at ang mga nananatiling misteryo na nakatago sa kadiliman. Ngunit ang tanong ay nananatili, totoo bang pinagmumultuhan ito ng mga multo ng nakaraan o ang tunay na nakakatakot ay ang kadiliman na naninirahan sa ating sarili, ang takot sa hindi alam na bumubulong sa pinakamalalim na sulok ng ating isipan?